na may dalang tsaa. Nabuhos ang tsaa sa waiter. Nagalit ang direktor at tumayo para umalis. Nadismaya si Lu Qingwu at hinanap si Lei. Sa sandaling iyon, may isang babaeng lumabas ng kwarto. Agad siyang nakilala ni Lu Qingwu. Iyon ang direktor ng film company na nakilala niya dati. Nagulat si Lu Qingwu. Bago pa siya makareact, galit na sinabi ng babae, naglakas loob kang magtago sa akin at lumabas kasama ang ibang babae. Nagulat si Lu Qingwu at tinanong kung ano ang relasyon niya sa kanya. Mabilis na nag-attempt magpaliwanag si Se, pero pinutol siya ng babae. Sinabi nito, ang bibig ng mga lalaki ay punang kasinungalingan. Hindi na niya kinaya. Hinawakan niya ang kwelyo niya at tinanong si Se, paano mo nagawa ito? Kung gusto mong maging alagain, humanap ka ng iba. Ang babaeng ito ay sapat na para maging nanay mo. Sinabi ni Te, iyon ang nanay ko. Biglang pumasok sina Professor Ye at Qin Yan at tinawag, Mom, ano ang ginagawa mo dito? Silang apat ay awkward na tumayo roon. Biglang sinabi ng nanay ni Professor Ye kina Professor Ye at Si na magpalit ng pwesto. Nalito ang dalawa pero wala silang choice kundi sundin ang utos niya. Pero hindi inaasahan, sinabi ng nanay ni Professor Ye, mas maganda pa ang kombinasyong ito. Nang makita ito, sinira ni Shen ang awkwardness. Ate, ikaw ang magandang ate na may magandang boses. Nang marinig ito, sinabi ng nanay ni Professor Ye nang may interes, sa tamis ng bibig na iyan, sayang lang na mapunta sa lalaki. Ilang salitang tulad ng iyong anak ko.